Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nasa Pilipinas pa rin si Senador Ronald De La Rosa ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Pero may ilang lugar na umano silang minomonitor kaugnay ng paghahanap sa mambabatas. Ito ang tugon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nang tanungin tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato matapos ang operasyon sa isang Davao Mighty Steel Corporation kanina. Nagawa pa ngang magbiro ng opisyal kaugnay ng issue. Ang nahuli namin, hindi ba to bakal, ha? Ayon kay Attorney Matibag, nasa ilalim ng surveillance ang mga lugar na nai-report na sa kanila sa posibleng lokasyon ni Senador Bato, subalit patuloy ang kanilang validation. Anya, magsasagawa lamang sila ng operasyon kapag sigurado na ang eksaktong lokasyon. Isa na namang steel manufacturing warehouse sa Bunawan, Davao City ang ni-raid ng mga otoridad kung saan natukoy na substandard at may presensya ng mga radioactive material sa lugar. Aabot sa 174 na Pilipinong manggagawa ang nasagip sa operasyon habang iniimbestigahan naman ang umano'y paggawa at pamamahagi ng substandard reinforcing steel bars. Ito ang balita ni Lea Ilagan. If we will not promote awareness, and what will happen to the next generation if kung yung epekto ng radiation na yan ay pangmatagalan? Sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at National Bureau of Investigation ang paggawaan ng umano'y substandard na bakal na Davao Mighty Steel Corporation sa Daang Maharlika Highway, Bunawan, Davao City. Ito na ang ikalimang kumpanya na sinalakay ng PAOK at NBI na umano'y paggawaan ng substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bitbit ang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse. Dito tumambad ang milyong-milyong halaga ng substandard steel products na nakaimbak sa loob ng bodega. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang PAOK at NBI hinggil sa operasyon ng kumpanya. During this operation, 174 Filipino workers, as mentioned earlier, were secured from the facility. These are fathers and mothers, mga anak, mga kapatid, mga pioneer na pumapasok sa trabaho para mabuhay ang kanilang pamilya. No Filipino should have to choose between earning a living and protecting his or her health. What makes this case deeply concerning is that the danger we are dealing with is something that is ordinary people cannot see. Taong 2012 pa umano nagsimula ang operasyon ng Davao Mighty Steel Corporation. Bukod sa Mindanao, ibinibenta din ang mga substandard na bakal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, nakita ang markings ng kumpanya sa ilang gusali at infrastruktura na nasira matapos ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. The Bureau of Investigations made an investigation, if you recall, the 7.8 magnitude earthquake na tumama noon sa Sarangani Province on June 8, 2026. Tinignan natin yung mga nakakabit na steel bars dito, and we found out that about 70% of the steel bars that was used doon sa mga na-damage na buildings, specifically from Sarangani, Davao del Sur, and Jose Abad Santos, Davao Occidentals, bear the markings of DMS. Ito yung sa Davao Mighty. Bukod sa substandard na bakal, nakitaan din ito ng presensya ng radioactive isotopes, kabilang na ang uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa area ng compound. Nagkaroon po tayo ng subsequent test buy of the steel bars, which we subjected to testing. So out of the samples na binili natin, there are about 50% of it containing these radioactive materials na sinasabi natin. Sa nasabing operasyon, mahigit 170 Pilipino na pawang nagtatrabaho sa warehouse ang na-rescue. Nasa 14 ang naaresto kabilang ang 10 Chinese national. 7 naman ang patuloy na pinaghahanap. Nasa kabuuang 21 naman ang sasampahan ng patong-patong na kaso, kabilang na dito ang paglabag sa Philippine National Nuclear Safety Energy Act.
So 10 Chinese, 4 Filipinos, but 7 at large, but total of 21 will be charged with the violation of Republic Act 1230, which is the Philippine Nuclear Safety Act, Republic Act 6969, the Toxic and Hazardous Act of 1990, PD 1586, which is the Philippine Environmental Law Presidential Decree, and of course the Consumer Act of the Philippines. So ito yung mga cases na ipapile natin sa kanila. And right now the team of NPSS is in the area to physically examine the area. Thank you. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan na ang PAOK at NBI sa Department of Trade and Industry upang masiguro na hindi na maibebenta sa merkado ang mga bakal ng naturang mga kumpanya na lubhang delikado sa publiko. Kabilang sa mga naunang sinalakay ng PAOK at NBI ang substandard na bakal at presensya ng radioactive material ay ang Bonway sa San Simon, Pampanga, Sanjia sa Misamis Oriental, Chuangsing sa Magalang, Pampanga at ang Davao Mighty Steel Corporation. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang anumang pinasok na espesyal na kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China kaugnay ng Ayungin Shoal. Partikular na issue ay ang patungkol sa ginagawang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ito ang balita ni Nel Maribohok. So there's no special arrangement that we, somehow the implication is that we have to ask for permission or that we have to give up some of our rights. That's not the case at all. Walang special agreement o arrangement ang Pilipinas sa China tungkol sa rotation and resupply o RORE missions sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ginagawa lamang ng Pilipinas ay mag-abiso sa nagiging aktibidad ng barkong lumalayag na isa ng standard practice. What we actually do, there's been talk about a provisional agreement. But essentially what the Philippines does is that when we are going to conduct a resupply mission, we issue what is known as a NOTAM, which is just a notice of your maritime movements, that our ship is going to go from here to there, and they will stay here, and we'll stay there for 2 days or whatever it is, and then come back. And that is the extent of it. Ang ibinibigay na abisoan niya ay hindi para sa isang partikular na bansa o grupo, kundi para sa lahat na naglalayag sa West Philippine Sea. It's just an arrangement to inform not any specific country or group or vessel, but everyone who is in the West Philippine Sea that the vessels from the Philippines are going to sail from this place to that place on this date, and that is all. So that there is no confusion that these are unidentified vessels. Kaya naman ayon kay Pangulong Marcos, walang ginawang anumang hakbang ang pamahalaan upang pahinain ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Does not weaken, there you go. It does not weaken our position in any way. In terms of the arbitral awards, in terms of the UNCLOS, in terms of our exercise of our sovereign rights, in terms of our defense of our territory. And so it is just a standard practice for all vessels that sail to issue the NOTAM. Samantala, positibo naman si PBBM na magkakaroon ng magandang resulta ang negosasyon sa joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal na rin naman itong pinag-uusapan ng dalawang bansa at nabigyan diin muli ng magkaroon ng krisis sa enerhiya dahil sa pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Where we at now, I think we have moved forward. There were several issues from the beginning that we are slowly working through, and I can see a distinct possibility that there will be such joint exploration. Hindi pa makapagbigay ng timeline ng Pangulo kung kailan ito mangyayari, ngunit kumpiyansa siya na ito ay maisa sa katuparan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Tinalakay ngayong araw sa Senado ang issue kaugnay ng Pac Silica Hub na planong itayo sa bansa. Sa pulong inihayag ang iba't ibang pangamba kapag natuloy ang nasabing proyekto. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Suportado ngunit may kondisyon si Senate President Sherwin Gatchalian sa Pac Silica Project. Ayon kay SP Gatchalian, napakalaking oportunidad sa ekonomiya ng proyektong ito. Gayunpaman, kung hindi ito kukunin o matuloy, tiyak na mapupunta ito sa mga kalapit bansa gaya ng Vietnam, Thailand o Indonesia. Inaasahang nasa halos 200,000 direct jobs at aabot sa 800,000 jobs ang malilikha nito. Oras na magsimula ang construction ng pasilidad. Maaari ring umabot sa 70 bilyong dolyar o katumbas ng mahigit 4 na trilyong piso ang makukuhang benepisyo ng bansa mula rito. Ang naturang halaga ay makatutulong sa long-term growth ng ating ekonomiya, lalo na't mabagal ang paglago nito sa kasalukuyan. Sa kabila nito, mayroong mga kaakibat na kondisyon si SP Gatchalian, partikular sa ilang usapin gaya ng sa kalikasan at kuryente. Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong Pac Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. No? Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat ho nating pag-usapan ngayon, at tama ho kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating komite. Paliwanag ng senador, mangangailangan o gagamit ng kuryente at tubig kapag naipatayo na ang AI Native Industrial Acceleration Hub. Dahil dito, nais niyang matiyak na kung matuloy ito ay hindi maaapektuhan ang supply na para sa mamamayan. Bukod dito, ayon pa kay Senate President Gatchalian, ang Pac Silica Initiative ay dapat sang-ayon at hindi nakokompromiso ang saligang batas at iba pang umiiral na batas sa bansa. Tiniyak naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na magtatayo ng independent at embedded power facilities para rito. Kasama rin sa option ang solar farms na may battery storage at baseload power gaya ng liquefied natural gas o LNG. So isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga baseload power kagaya po ng LNG. No? So meron na rin pong kasalukuyan po na inaaral ngayon na gagamitin ulit ang Subic papuntang Clark gamit ang ECTEX na magpapatakbo po ng mga pipeline. No po. So yun po yung tinitingnan din namin. Kasi sila rin po ang gusto nila, reliable power para sa kanila. Okay. Ayaw po nila na kumuha sa general population dahil yun po ay parehong masasapanganib yung power supply ng industries and residential. Para naman sa kakailanganing tubig, kukunin ito sa pamamagitan ng surface water harvesting mula sa mga ilog. Opo. Hindi po sa ground extraction, hindi po kami kukuha doon dahil para sa residential po yun. Okay. Ang tinitingnan po namin dito, yung mga waterways, mga ilog, kasi umaagos lang po yung tubig doon. Tinitingnan din na paraan ay ang pag-iipon ng tubig ulan sa mga detention tanks. Kukunin po natin yung pong nagagawin po natin yung pong mga hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po kung sa mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog, halimbawa po ngayong tag-ulan, ay i-store po, yun ang lilinisin. Kasama pa sa inaaral ngayon ang desalination o pagproseso ng tubig dagat mula sa Subic. Bagaman nakikita ang malaking potensyal nito para sa ekonomiya at paglikha ng libu-libong trabaho, matindi pa rin ang pangamba ng mga apektadong sektor. Ayon sa mga senador, sa mga susunod na pagdinig, kailangan ay mailatag na ang mas detalyadong plano ng Pac Silica Project upang makabuo at maiayos na ang nararapat na pagtugon sa mga maapektuhan nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinadidismiss ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kasong grave threats na kinakaharap nito ngayon sa korte sa Quezon City. Anila walang jurisdiksyon ng korte sa vice-presidente. Samantala, pinuna naman ng ilang mambabatas mula prosecution team ang pagdalo ng pangalawang pangulo sa hearing ng kapatid nito.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapang ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice-presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit para sa isa sa miyembro ng prosecution team ng umuusad na impeachment trial ng bise. Ano ibig niyang sabihin? Pwede siya may saksakin ngayon tapos wala akong accountability? Yung po nga pangalang Pangulo. Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong position dyan eh. Hindi ba? Na pagka, ibig sabihin, gagawa na lang ng kung anumang krimen. Grave threats man yan, alarm and scandal man yan, and worse, di ba? Pagpatay. Hindi po ba? At yan yung sasabihin mo. Sasabihin mo, everyone else, all impeachable officers, can be charged. No, my answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term. Ayaw namang makipagpalitan ng argumento ng abogado ni VP Sara sa kongresista at nilinaw na kine-question lamang nila sa korte kung nasusunod ba ng tama ang mga nakatakdang batas at proseso, bagay na parte ng legal remedies na pupwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis. Meron po nga selective attendance yung po nga pangalang Pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero I think the more important proceeding for her would be her own grave threats proceeding at the Senate impeachment court, no? But the way that she displayed her loyalty or her obligation to her sibling should also equate the obligation that she need to perform by facing the charges hurled against her. Yung obligasyon niya naman sa taong bayan, hindi ho natin nakita yon dahil hindi ho siya pupunta at hindi ho siya pumunta. Tuluyang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang aligasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon sa impeachment trial para mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang alam ang ilang kongresista sa sinasabi ni former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na leadership fund. Ito ang isiniwala na dating kalihim sa pagtestigo laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. kung saan inilarawan niya ang pondong inavail ng mga senador sa DPWH para sa listahan ng kanilang proyekto. Tinatayang nagkakahalaga ang leadership fund ng 1 bilyong piso habang ang karaniwang alokasyon sa bawat senador ay
500 million pesos. Sa panig ng mga kongresista, hindi nila alam na may ganitong klase ng alokasyon. Kung may mas nararapat mang tanungin kaugnay ng issue, ito ay ang mismong akusado na dating kalihim ng DPWH. Actually, Ma'am Tina, first time ko rin po marinig yun eh. Yung leadership fund na yan, to be honest with you. Well, to be clear, yung pong binabanggit ni Secretary Bonoan doesn't cover this particular Congress, no? The 20th Congress. It probably refers to the 19th Congress, no? So, magandang maitanong, no, yung previous leadership kung is this something that actually exists? Do they confirm what Secretary Bonoan stated, no? So, I think yun po yung first step na kailangan pong gawin sa bagay po na yan. Sisimulan na sa Digan Bayan 3rd Division sa September 3 ang hearing sa bail petition ni na Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang kapwa akusado sa kasong plunder. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdeklara ng nasa 75 million pesos sa campaign donations. Ayon sa korte, bibigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na patunayang matibay ang ebidensya laban sa mga akusado. Alinsunod ito sa hinihingi ng pagdinig para sa hiling na piyansa sa mga kasong may parusang reklusyon perpetua. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, kailangan ma-establish din ang sinasabing conspiracy o sabuatan ng mga akusado. Samantala, nakatakda naman ang main trial sa kaso sa October 8. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mai-endorso siyang kandidato para sa 2028 presidential elections. Pero may napipisil na nga kaya ang Pangulo na kanyang susuportahan sa paparating na national elections? Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. May susuportahang kandidato sa pagkapangulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 presidential elections. Ito ang pagtitiyak ng Pangulo nang tanungin kung may i-endorso na ba siyang kandidato na lalaban kay Vice President Sara Duterte sa 2028 polls. Ngunit sa ngayon ayon kay PBBM, hindi pa niya alam kung sino ito. Masyado pa anyang maaga para pag-usapan ang halalan. Giit pa ng Pangulo, wala pa siyang kinakausap na mga personalidad na maaaring isabak sa presidential race. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come. The time will come. Ipapaubaya rin niya sa kanyang partido na Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang estratehiya sa pagbuo ng mga alyansa. But of course, I have a political party that I belong to. Though that political party, the PFP, is going to make its alliances with other parties, and how that ends up in terms of the actual joint candidate with other parties, or if not, our own candidate. Nais ni Pangulong Marcos na maipagpatuloy ang anti-corruption campaign ng administrasyon at ang kandidato na kanya-anyang i-endorso ang magpapatuloy sa kampanyang ito na kanyang sinimulan. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Hindi rin nababahala si Pangulong Marcos sa mga naglalabasang survey kung saan nangunguna si VP Sara sa presidential race sa 2028 elections. I don't really worry about surveys. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of the survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Isa ito sa nais niya na maiwang legasiya pagtapos ng kanyang termino sa 2028. Bukod sa pagnanais niyang mapabuti ang Pilipinas at ang kalagayan ng bawat Pilipino. Legacy, I just hope we put the faith of people back in government.
and that we now have a government that people can depend on, people can trust, and that people can talk to. Instead of having government telling you these are the things you do, I hope that we have started a listening government. Gagawin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang lahat ng legal na paraan para labanan at tuluyang mapawalang bisa ang writ of preliminary injunction kaugnay ng 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Naniniwala ang ahensya na ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ay hindi lamang pumipigil sa pagpapatupad ng dagdag sahod, kundi inaalisan din ito ng pagkain ang higit 1 milyong manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa DOLE, lalaban sila hanggang masolusyonan ng issue at matanggap ng mga manggagawa ang nararapat na dagdag sahod. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig na mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Aatakihin ng Russia ang alinmang barko na pagmamay-ari ng mga bansa sa Europa kung hindi titigil ang pamimirata at pagnanakaw sa kanilang mga barko. Ito ang pahayag ni Russian President Vladimir Putin kasunod ng pagbatikos ng European Union sa umano'y shadow fleet nila. Ito ang balita ni Bradley Robuza. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. Nagbanta si Russian President Vladimir Putin na haharangin din ang mga barko ng European Union bilang ganti sa pagharang at pagkumpiska naman ng mga European states sa kanilang mga barko. Ayon sa Russian President, malinaw na pamimirata at pagnanakaw ang ginagawa sa kanilang mga barko na karamihan ay civilian vessels. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркну. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. Tugon ito ni Putin sa ginawang pag-atake at pagkumpiska ng United Kingdom sa Cameron flag na tanker na Smirtos na patungo sana sa Egypt dahil bahagi umano ito ng Russian Shadow Fleet. Ang nasabing barko ay matagal nang nakaparada sa Weymouth, Southern England mula nang harangin ng UK noong Hunyo. Ayon kay Russian Pacific Fleet Commander, hindi lang sila kundi kahit naman ang France at UK ay mayroon ding kani-kaniyang Shadow Fleet na ginagawa upang makaiwas sa buwis at bayarin. Magugunita na noong Hunyo, sinabi ni dating UK Prime Minister Keir Starmer na siya ang nag-utos na atakihin ang nasabing barko sa English Channel. Ayon sa Austrian political analyst na si Gunther Fellinger-John, dapat maghanda ang European Union sa posibleng full-scale confrontation laban sa Russia at Iran bago matapos ang taon. Anya, kailangang paigtingin ng Europa ang kanilang kakayahang pangdepensa at ihanda ang kani-kanilang mamamayan pati na ang North Atlantic Treaty Organization o NATO members sa banta ng Russia at iba pang alyansa ng Iran. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng Amerika na mababa na ang moral ng mga sundalo nito na nakatalaga sa USS Abraham Lincoln na nakaistasyon sa Strait of Hormuz. Sa gitna ng issue, sinabi ni Secretary Pete Hegseth na gagawin nilang rotational ang pagbabantay sa strait pero hindi pa rin nila aalisin ang US blockade. Ayon naman sa Iran, nagkamali ng kalkulasyon ng Amerika sa itatagal ng digmaan dahil sa mga maling intelligence report. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Completely misrepresented. Listen, we make sure at every
every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. Pinabulaanan ni United States Secretary of War Pete Hegseth ang balitang napapabayaan umano ang mga sundalong nakatalaga sa USS Abraham Lincoln, kaya marami na umano ang nagkakadepresyon. Isang ginang umano ng isang sundalong nakadeploy sa barko ang sumulat sa isang mamamahayag at nakikiusap na pauwiin na ang kanyang asawa. Ayon kay Hegseth, bilang isang dating sundalo ay nauunawaan niya ang sitwasyon at pakiramdam ng kanilang mga kawal. As someone who's not been on a ship like that, but been on long deployments, I feel it. I want them home as soon as everybody else. Bukod sa depresyon, napaulat din na mahigit 60 miyembro ng US Navy ang iniisip na tumalo na lang sa dagat, bunsod ng kakulangan sa pagkain, hindi maayos na palikuran, kontaminasyon sa maiinom na tubig at kawalan ng komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Hindi man inamin ni Hegseth ang totoong kondisyon ng mga sundalo sa USS Abraham Lincoln. Sinabi nito na gagawing rotational ang pagbabantay sa US blockade sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, agad nang pinaglayag ang aircraft carrier na USS George Washington papunta sa Middle East bilang kapalit ng USS Abraham Lincoln na nasa karagatan na mula pa nang magsimula ang gyera o mahigit 250 days nang hindi dumadaong. Nang tanungin kung hanggang kailan ang itatagal ng US blockade, sinabi ni Hegseth na indefinitely o hanggat kailangan, hanggat hindi sumusuko ang Iran. As long as we need to. Indefinitely, the United States Navy can maintain a blockade like that because we'll rotate ships in and out as we have. And Iran knows it can't get in and out on this blockade, and they know that there's no timeline on it either. Sa pahayag naman ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, sinabi nito na nagkamali ng kalkulasyon ang Amerika sa itatagal ng gyera dahil sa maling intel report. At lalo pang lumala ang miscalculation ng US pagdating naman sa Strait of Hormuz at aniya, mas malala pa sa fake news ang natanggap ng Amerika. Isa sa kumpirmadong nagpapadala ng intel report sa US ay ang Israel. Nauna nang sinabi ng ilang opisyal ng Iran na hindi nila susukuan ang laban kontra sa alyansa ng Amerika at Israel. Katunayan, kamakailan ay sinabi ni Islamic Revolutionary Guard Corps Advisor Mohammad Reza Naqvi na kung mas tatagal pa ang gyera, mas malaking pabor para sa kanila. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang dating Chinese military servicemen ang inaresto sa South Korea dahil sa magkahiwalay na kaso ng espionage. Isa sa kanila ay inakusihan na ng intercept ng flight communications malapit sa airbase kung saan nakatalaga ang US fighter jets, habang ang isa pa ay dahil umano sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa military drills ng US at South Korean forces. Ang South Korea ay isang key ally ng Estados Unidos sa Asia kung saan nakabase ang pinakamalaking overseas military installation ng Amerika. Kasong aiding an enemy state ang kinakaharap ng dalawa. Isang malakas na pagsabog ang naitala sa Colleferro sa Italy malapit sa siyudad ng Rome. Samantala, pinaghahanda na ang mga residente sa Hawaii dahil sa posibleng epekto ng paparating na bagyong Lala. Ito ang balita ni Nerissa Dando. Sa Italy, isang pagsabog ang nakuhanan sa isang ammunition factory sa Colleferro malapit sa siyudad ng Rome. Ang pagsabog ay nagmula umano sa powder pressing department ng pagawaan. Ayon sa ulat, walang nasawi o nasugatan dahil wala umanong tao sa bahaging pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Croatia, umabot na sa tourist town ng Omis ang wildfire na nagpapatuloy sa Croatia. Agad na nagsilikas ang mga residente at mga turista na nagbabakasyon sa ilang resort at hotel at nasunog na rin ang mga sasakyan. Ayon sa Deputy Mayor ng Omis, malakas ang hangin kaya mabilis na kumakalat ang apoy.
Patuloy ang mga autoridad sa pag-apula sa apoy habang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. At sa Hawaii, patuloy sa pagbuga ng lava ang Kilauea Volcano sa southeastern Hawaii. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, mahigit 9 na oras ang itinagal ng pagbuga ng lava na umabot sa taas na 500 feet. Ito na ang ika-53 episode ng pagbuga ng lava sa nasabing bulkan, na isa sa pinakaaktibong bulkan sa mundo. Samantala, nagdeklara na ng state of emergency si Hawaii Governor Josh Green bunsod ng paparating na tropical storm Lala sa kanilang bansa. Sakali ring umabot ito sa hurricane category. Payo nito sa kanilang mga mamamayan, mag-ingat at agad nang maghanda at maging alerto sa magiging lagay ng panahon. Please be very careful. It's a significant storm, and I'll give you updates as we go. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Umaabot na sa 2.5% ang technical system loss na nararanasan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ngunit paglilinaw ng grid operator, hindi ito sinisingil sa mga consumer. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Lilinawan lang natin yung sa systems loss no, para na rin sa kaalaman ng ibang mga kasama mo. Dalawang klase kasi yung systems loss. Yung tinatawag nating technical system loss at non-technical system loss. Both hindi sinisingil ng NGCP. Nakararanas rin ng system loss sa pagkawala ng kuryente sa sistema ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, sa halip na ipasa sa consumers, patuloy silang naghahanap at gumagawa ng mga paraan upang mabawasan ang pagkalugi. Isa sa mga strategiya ng NGCP ay ang pagpapatayo ng transmission lines na may mas malalaking boltahe. Anya, mas episyente at kaunti ang tagas o ang system loss nito. Habang nag-i-install at gumagamit din ng grid operator ng mga specialized equipment gaya ng capacitor banks at STATCOM upang mabawasan ang mga ganitong pagkawala ng kuryente. Right now, it's at around 2.5%. So the upper threshold for highly efficient, nasa ganyan, mga 2%. So abot naman tayo dun sa efficiency niya. Pero continuous yung effort na yan na para tumaas yung efficiency ng high voltage system ni NGCP. Kaya patuloy yung pagpapalaki ng facilities, ng mga linya, pagpapaganda, pag-upgrade ng mga substation, pagtatayo ng STATCOM. Mayroong dalawang uri ang system loss. Isa dito ang technical system loss o pagkawala ng kuryente habang dumadaloy sa mga transmission line na karaniwang nagmumula sa init na nililikha sa mga kable. Normal anya itong nangyayari at hindi maiiwasan. Ang isa naman ay ang non-technical system loss na bunsod ng mga illegal connection, pagnanakaw ng kuryente at jumper lines na nangyayari sa distribution level. Wala nilang pagnanakaw sa NGCP dahil hindi magagamit ng consumer ang kuryente sa mga transmission line bunsod ng laki ng boltahe na dumadaloy sa grid. Binigyan diin ng NGCP na mga ganitong non-technical loss ay tungkulin ng mga distribution utility na tugunan at hindi ng transmission operator. Dagdag pa ng NGCP, may mga katumbas na teknolohiya na maaaring gamitin sa distribution at generation level para mabawasan ang system loss. Bagaman malaking hamon nila ito sa mga electric cooperative dahil sa magkaibang financial model. Is there technology available at the distribution level similar to what NGCP is installing? Yes. There is also technology that the same technology like STATCOM can also be implemented on the generation side. Kasi yung STATCOM and capacitor bank, technology lang yan parang yan transformer o kable o a piece of equipment that is available to all parts of the system. Depende na lang kung sinong gustong mag-avail. So kami, ina-avail namin yon, pero pwede rin yang gamitin
ng generation at ng distribution. Kamakailan, inilahad ng Department of Energy o DOE na pinag-aaralan pa rin nila kung paano mawawala o maiiwasan ang system loss. Kasunod dito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na alisin na ang anyay unnecessary charges kabilang na ang system loss sa bill ng kuryente ng mga consumer. Habang bumubuo ng task force ang DOE, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa non-technical system loss na dulot pangunahin ng pilferage o pagdanakaw ng kuryente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Biniberipika pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ulat na isang Pilipino umano ang nasawi habang nakikipaglaban sa panig ng Russia sa gyera nito sa Ukraine. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakarating na sa kanila ang nasabing ulat. Gayman, ayon sa opisyal, oras na makakuha sila ng kumpirmasyon sa pangyayari at sa pagkakakilanlan ng sinasabing Pinoy ay saka lamang sila maglalabas ng opisyal na pahayag. Isinusulong ng Department of Transportation ang mas murang pamasahe para sa mga overseas Filipino workers na patungong Turkey. Bahagi ito ng inilatag ng DOTR na special airfare discount sa ginawang Philippines-Turkey Air Consultation sa Istanbul kahapon. Sa ilalim ng naging service agreements, magiging 14 flights na kada linggo ang rutang Manila to Istanbul mula sa dating isang flight lamang. Itinuturing na silent thief of sight ang sakit na glaucoma dahil madalas ay wala itong sintomas hanggang sa lumala na ang kondisyon. Dahil dito, hinihikayat ng mga eye specialists ang publiko, lalo na ang mga nasa edad 40 anyos pataas na regular na magpa-eye screening. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Of the person is really very important, no? So we need to have annual checkup when you come here, and then thorough examination is kanang given to you in the eye center. Early detection of all the diseases really is kanang mas better kay mas kung early detection mas nindot ang cure or dali ra ang cure with the disease. Mas mataas ang panganib ng mga Asyano na magkaroon ng glaucoma. Ito ang paliwanag ng ilang mga espesyalista. Isa itong sakit sa ugat ng mata na karaniwang nagdudulot ng pagtaas ng eye pressure, paglalabo ng paningin, pananakit ng ulo at pamumula ng mata. Ngunit sa maraming kaso, wala itong nararamdamang sintomas hanggang sa unti-unti nang nasisira ang paningin ng pasyente. Ayon sa mga doktor, madali namang matukoy ang glaucoma sa pamamagitan ng masusing eye examination. Kapag maagang nadiskubre, mas madaling makokontrol ang paglala ng sakit at maiiwasan ang tuluyang pagkawala ng paningin. Ngunit kung huli nang matuklasan, hindi na maaaring maibalik ang nasirang paningin. Ang glaucoma, common yun siya sa mga Asians. So, sakit ni siya sa ugat sa mata. And ang usual niya nga presentation would be increased pressure sa mata. Sometimes it would present as headaches or eye redness and blurring of vision. Since ang Asians highly common sa ato ang glaucoma, mga pasyente nga mga 40 years and above, pwede na magpa-screening for glaucoma. Samantala, mas mapapadali na ang pagpapascreening at pagpapagamot sa mga may sakit sa mata. Matapos magbukas ang bagong eye clinic sa Mactan Med sa Lapu-Lapu City, meron itong mga serbisyo tulad ng comprehensive eye examination at screening at pamamahala sa glaucoma at iba pang mga kondisyon sa mata.
We have an eyelid disease. Patients can complain of very heavy eyelids. Pwede din may drooping sa eyelids or any eye irritation that involves like lashes, we can address that. Pwede din mga diseases like tumors. So if may mga tumutubong mga mass na kailangan ipa-check. Pwede din if yung pasyente nagka-complain ng bulging yung eyelid, so masyadong abante yung mata, pwede din ganun. We can also check that. So if may thyroid eye disease, pwede. So pwede din if masyadong nagluluha yung mata, those are also things that we can address. So if there's any eye condition that you think that's persistent, progressive, you notice any eye changes that's not involving the eye but around the eye, you can always have a consult with us po. Paalala ng mga espesyalista, huwag hintaying lumabo ang paningin bago magpatingin sa doktor. Dahil sa glaucoma, ang maagang pagpapasuri ang pinakamahalagang hakbang upang maprotektahan ang paningin at maiwasan ang pagkabulag. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng may mabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility anumang araw mula ngayon. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa araw ng Linggo ay palakasin pa nito ang habagat. Sa ngayon, apekto ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon na nagdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan sa Zambales at Bataan. May kalat-kalat din pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Antique. Samantala, papulupulong pag-ulan naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas. Habang sa Mindanao ay maaliwalas ang panahon, ngunit may biglang pag-ulan dahil sa epekto ng thunderstorms. Humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue ang 42 individual sa Apalit, Pampanga upang sila ay mailikas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Dency Andres. Live. Dency, kumusta ang sitwasyon dyan sa Apalit? Yes, Monica, patuloy ang pagtaas ng tubig baha dito sa Barangay Sampaloc. Sa ngayon ay nasa 4,000 mga bahay na dito ang lubog pa rin sa tubig baha. May mga ilang lugar na hanggang bewang pa ang tubig. Samantala may mga ilang lugar naman na hanggang dibdib pa rin ang lalim. Nangangamba ang mga residente sa maraming barangay dito sa Apalit, Pampanga dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha dahil sa patuloy ang pag-ulan dulot ng habagat. Halos karamihan po, sa likod, sa harap, halos bana po. Yung banda dito lang po walang bahay, sa harap ng barangay. Yun lang pong walang bahay sa baryo ng Sampaloc. Ayon sa ulat ng Barangay Sampaloc, nasa 70% na ang lubog sa tubig baha. Sa ngayon ay pansamantalang hindi makakolekta ng basura sa mga bahay sa bayan ng Apalit dahil lubog na rin sa tubig baha ang sanitary landfill dito. Kaya isa rin sa problema ay ang matinding kontaminasyon ng tubig. Sa Highview Hills, lubog din sa baha ang mga water pump kaya nawalan ng supply ang mga residente sa subdivision. Kaya naman 24 oras na nakabantay at bukas ang barangay para sa patuloy na monitoring sa sitwasyon at para sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga residente. Sa kabila ng ganitong kalagayan, may ilang residente na ayaw pa rin magsilikas. Gaya ni Tatay Lito Galang, isang ambulance driver sa Barangay Sampaloc na hindi rin napilit lumikas at naglagay na lamang ng mga sandbag para mapigilan ang lalong pagtaas ng tubig sa loob ng kanyang tahanan. Yung mga gamit, nagtaas po kami ng mga gamit. Pati yung mga katabing bahay po namin. Samantala, nagsagawa na ng relief operation ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba pang barangay, katulong ang UNTV News and Rescue Team na nagsilbi
naman na crowd control. Ang MCGI naman ay namigay ng mga relief goods sa ilang residente sa Barangay Sampaloc. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang relief and rescue operations ng UNTV News and Rescue. Batay sa tala ng grupo, nasa 77 na individual na ang nagpa-rescue sa team sa Apalit at North Grove San Simon na lubog sa baha. Sa Barangay San Juan naman na 55 ang bilang ng mga evacuees, may nakahandang modular tent at libreng pagkain at regular na blood pressure check habang ang iba ay pinili ng makitira pansamantala sa kanilang mga kaanak. Samantala kahit baha ay bukas pa rin ang diagnostic center ng MCGI dito sa Barangay Sampaloc para sa mga kababayan nating kailangan ng laboratory. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong lalo na sa ngayon, panahon ng kalamidad at mga sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Ngayong araw ay kasulukuyang nagre-rescue ang ating mga kasama sa UNTV News and Rescue at MCGI DRRT. At sa ngayon, hindi pa rin passable ang CDCP San Simon kaya pinapayuhan natin ang ating mga motorista na dumaan sa Tabang at Pulilan exit para makarating sa bayan ng Apalit. Monica? Maraming salamat, Dency Andres. Naabot na ng Angat Dam minimum operating level nito kasunod ng serye ng mga pag-ulan na dala ng habagat sa mga nagdaang araw. Base sa monitoring ng Pag-asa mula sa 178.79 meters na level ng tubig sa dam kahapon, tumaas na ito sa 180.10 meters kaninang alas 8 ng umaga. Samantala, nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa posibleng pagbaha sakaling magtuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig sa Lamesa Dam at San Juan River. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang kasalukuyang level ng tubig sa Lamesa Dam at ano-anong lugar ang posibleng maapektuhan kung aapaw ito? Monica, nasa 79.70 meters ang level ng tubig ngayon sa Lamesa Dam at nasa alert level 3 yan. Base yan sa pinakahuling ulat kaninang alas 4 ng hapon ngayong araw ng Biyernes. Kaya ang Quezon City Government nagbabala sa ating mga kababayan na malapit doon sa Tulyahan River at nasa mga mabababang lugar. Pasado alas 2 ng hapon nang maglabas ng yellow warning ang Quezon City Government. Ibig sabihin, makararanas ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang lungsod sa loob ng 3 oras. Isa sa posibleng maidulot ng pag-ulan ang pagtaas ng pag-apaw ng Lamesa Dam. Kaya pinag-iingat ang mga residente ng Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome sa pagbaha. Samantala, nasa 12.30 meters naman ang water level sa Marikina River. Sa kasalukuyan, wala namang nakataas na alert level dito. Ang Quirino o Tulyahan River ay nasa 37.90 meters ang water level at wala ring alert level. Ngunit ang San Juan River nasa 12.30 meters ang tubig at nasa alert level 1 ito. Dahil dito, pinayuhan ding maging alerto ang mga residenteng nasa Lourdes, Santo Domingo, Santol, Talayan, Rojas, Tatalon, Kalusugan, Doña Imelda at Damayang Lagi dahil sa posible ring maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council naman o QC-DRRMC naghanda ng mga staging area para sa mabilis na pagresponde kung kakailanganin ang preemptive evacuation o rescue operations. Kabilang dito ang Esteban Abad Elementary School sa District 1 at Amoranto Sports Complex sa District 4. Samantala, kaninang alas 3 ng hapon ay nag-ikot kami doon sa mga lugar na napaulat na tumaas kanina ang tubig baha kanina pasado alauna ng hapon. Kabilang yan ang Rojas o Barangay Rojas sa Gumamela Street, sa G. Araneta, NS Amoranto, corner NS Amoranto at dito sa Barangay Del Monte ay humupa na ang baha at maging yung ilog dito sa katabing ng barangay nito ay humupa na rin ang baha.
Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat. Nailigtas ng Botolan Response Team ang 9 na mga crew na sumadsad na tugboat sa baybaying dagat ng Barangay Bangan. Batay sa investigasyon, nabutas ang tugboat kaya isinadsad na lamang ito sa mababaw na bahagi ng dagat. Sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan ng mga tripulante. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang nakatira sa coastal area sa huwag munang pumalaot kahit walang nakataas na gale warnings. Sa kabila ng lubog na sa tubig baha ang kanilang mga bahay, may ilang residente sa ilang lugar sa bayan ng Bataan na hindi pa rin mapilit na lumikas. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Lizelle Nael. Barangay Kataning, ngayon po. Laki na po ng tubig sa Barangay Kataning. Ingat po ang lahat, lalo sa mga biyeros. Sa videong kuha ng bondok na isang tricycle driver, makikita ang bahang kalsada sa Barangay Santo Niño, Dinalupihan, Bataan. Bagaman baha ay tuloy-tuloy pa rin ang biyahe sa magkabilang kalsada. Nagdulang pagbaha sa kahabaan ng Roman Superhighway sa may bahagi ng Barangay Hermosa, Bataan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Binahang ilang bahagi ng Mulawin Road sa Orani, Bataan. May 100 pamilya naman ang lumikas dahil sa epekto ng baha. Araw po, meron po 134 na families na nasa loob ng evacuation center. Translating po ito sa 424 individuals po na nasa loob po ng mga evacuation center. Kasalukuyang nalunong mga residenteng lumikas sa evacuation center sa mga bayan ng Bagak, Balanga, Dinalupihan, Mariveles, Orion at Pilar. Payo ng mga autoridad sa mga residente, maging alerto at makinig sa mga abiso ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Lalo po ang pag-asa dahil nga po itong habagat, wala pong humahatak sa kanya pero patuloy pa rin po tayo pinapaulan dito po sa lalawigan. So kaya po nakanas tayo ng ganitong mga pagbaha at mga possible po na pagbuo po ng lupa. So may bibilin lang po natin sa ating mga kababayan, maging handa po, maging alerto, i-ready po yung mga go bags po natin. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dadayo sa Marawi City ang Philippine Postal Corporation o PhilPost para sa mga nagnanais makakuha ng Postal ID Card. Ang Postal ID Caravan ay isasagawa sa Marawi Convention Center sa Ground Zero, Marawi City mula August 19 hanggang August 23. Ang Postal ID ay isa sa itinuturing na valid identification card na magagamit sa iba't ibang transaksyon sa pamahalaan. Binigyang pakilala ng City Government ng Tacloban bilang Young Hero ang 15 anyos sa estudyanteng si Chris Lawrence Fabian na nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22. Isang posthumous recognition na ibinigay sa nasawing estudyante dahil sa pagpapakita ng tapang at pagsasakripisyo ng sariling buhay para mailigtas ang kanyang mga kaklase. Minamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos sa Davao-Bukidnon Road upang agad mapakinabangan ng mga motorista. Samantala, malapit na rin madaanan ng Abatan-Mankayan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Benguet, nagpapatuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Abatan-Mankayan Cervantes Road sa Mankayan, Benguet matapos ang nangyaring landslide sa lugar. Bunsod ng halos walang humpay na pag-ulan. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang agarang pagbubukas ng mga nasarang kalsada dahil sa epekto ng habagat
Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Kinumpirma naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy rin ang paglilinis sa iba pang kalsada sa Cordillera Administrative Region, lalo na sa Benguet at Mountain Province para sa muling pagbubukas sa mga motorista. Sa Dagupan City, lumusong sa baha ang ilang kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Ilocos Region Office para lang makapag-deliver ng food packs sa mga binahang barangay sa Dagupan City. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong syudad. Base sa huling datos nitong Miyerkules, umabot na sa mahigit 6,000 food packs ang na-deliver na sa mga apektadong barangay. At sa Davao City, minamadali na ang pagtatayo ng sheet piles at paglalatag ng protective sheets sa Davao Bukidnon Road sa Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Ayon sa DPWH, layunin ng proyekto na patibayin ang apektadong bahagi ng kalsada at maiwasan ang muling pagguho ng lupa. Nasira ang nasabing kalsada matapos ang road slip noong nakaraang buwan kasunod ang mga pag-ulan. Nauna nang inihayag ni Secretary Dizon na mamadaliin ang proyekto para hindi mahirapan ang mga motorista bukod pa sa malayo ang iikutin kung dadaan sa alternative route. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target na Department of Public Works and Highways o DPWH na tapusin sa Marso ng susunod na taon ng mga natenggang flood control project sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ngayong araw, personal na nagtungo sa DPWH Secretary Vince Dizon para makita ang ginagawang dike sa lugar at pinayuhan ng mga nakatirang malapit doon na umalis kasabay ng pangakong tulong sa kanilang paglipat. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ganito na yung buhay dito, hindi na niya maagaga kung kaigan pa eh. So kailangan nga talaga ayusin na natin lahat ng mga binaboy nila dito. Okay. So meron tayong 3 project dito sa Quezon, sa Frances, saka sa Bulusan. Ito yung mga halo-halo na, Diskaya, Wawaw, Sims. Lahat to, parte na ng mga kaso na final na sa korte. Ito na rin yung mga kaso na nagpakulong dito sa mga taga dito, yung mga dating taga DPWH, may mga politikong nakakulong. Binisita kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginagawang dike sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Pero bago makarating sa dike sa Barangay Calison, halos lahat ng bangka at rubber boat at mga sakay nito ay hirap pumasok at dumaan sa ilalim ng Kalumpit Bridge. Pagdating naman sa Barangay Calison, kasagsagan ng ulan malapit sa ginagawang dike. Nakasalubong at nakausap pa sa bangka ni Secretary Dizon ang mag-asawang Celia at Lito na nagrereklamo. Kasama sila sa mga nakatira malapit sa lugar na pinaalis ng gobyerno upang magbigay daan sa natenggang proyekto. Anila, kulang anya ang 20,000 pesos na ibibigay sa kanila ng DPWH kapalit ng pag-alis nila sa bahay. Nabayaran yung mga anak ko, yan, hindi lang matandaan. Nasaan naman katawin na nila? Yun pa lang, pinaalis na. Yun pa lang. August na, hindi pa kami pinalita. Pagkalupog na yun ang gamit ng mga anak ko, makikita na lang. Aabutan niya araw ng ginagawa nila. Aabutan. At least hindi naman tutuloy. Aabutan. Hindi, pumalag na nga. Hindi naman lahat. Mababayaran namin sa kanila kuhan eh. Kung kuhan, nagbahala sila, bayaran nila lang. Paliwanag naman ni Secretary Dizon, nitong buwan ng Mayo pa nila sinimulan ang ginagawang dike sa Barangay Calison na aabot hanggang Barangay Frances at Bulusan. Anya, siya rin ang may utos na umalis na ang mga nakatira malapit sa ginagawang dike. Pero may kapalit ito na rental subsidy at pabahay na 100 units galing sa DOTR na ipagkakaloob sa 70 pamilyang nakatira sa lugar. Pambayad nila sa renta. Yung renta na babayaran nila yun bago sila lumipat. Kasi ang permanente nilang relocation dun sa DOTR housing. Ginagawa na yun ngayon. No? Mga building yon dito sa Kalumpit. In the meantime, habang wala pa yung permanente nilang titirahan, magbibigay muna tayo ng, kumbaga, rental subsidy.
Dagdag pa ni Secretary Dizon, bukod sa kaligtasan ng mga residente, nais din nilang maitama ang pagsasaayos sa mga nakatenga at substandard na flood control project sa 3 barangay. Iko-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Aayusin natin yon. Nakita nyo ba yung dike dito kung saan tayo sumakay ng bangka? Yung mga diking yon, 50-60 years na daw yon. Nakita nyo nakatayo pa. Nakita nyo matataas. So ang simple lang na inutos ko sa bagong district engineer natin, si D.E. Kenneth, yun ang susundan nating elevation. So matibay yan. So hindi na tayo kailangan mag-isip pa. Ayon naman kay Kapitan Jesse Cayago ng Barangay Frances, huwag na sanang maulit na hindi matapos ang mga flood control project sa Kalumpit nang hindi na nila maranasan ang hanggang dibdib at lagpas taong baha. Ako bilang punong barangay, siyempre naawa ako sa mga kabarangay ko pero wala akong magawa. Nananalig na lamang kami na ang national government, ang DPWH. Masasabi ko lang po malaking perwisyo po yung flood control na ginawa nila. Puro po substandard po ang nangyari. Hindi naman po nila na-aksyonan agad kaya po naging ganito yung sitwasyon namin. Sana naman po mahawa kayo yung mga nag-corrupt dyan. Kayo po ang tumira sa sitwasyon namin dito na maramdaman nyo yung ginawa nyo sa amin. Kung sana lang po yung flood control hindi sinab-standard, malaman po hindi ganito radanasin ng mga taga-Francis. Samantala, inaasahan naman kung magiging maayos na ang lagay ng panahon ay itutuloy na ng DPWH ang ginagawang dike sa 3 barangay na target tapusin sa Marso sa susunod na taon. Sa Pebrero naman, target matapos ang pabahay ng DOTR na pwede ring tirahan ng mga umalis sa binabahang lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Medical or Manila Medical Center ang paggamit ng advanced technology na robotic surgery. Ayon sa pamunuan ng ospital, malaking tulong ito para sa mas malinis, mas tiyak at mas kontroladong surgical procedure, lalo na sa mga bahagi ng katawan na mahirap abutin ang karaniwang paraan ng pag-oopera. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sa ngayon, very fast evolving ang paggagawa ng operasyon sa buong mundo. Nagsimula ito sa traditional na yung binubuksan na malaking hiwa. Ngayon, dumating yung era na buttonhole surgery, ang tawag nila laparoscopy. Ngayon, dumating na po yung technology ng robotics all around the world. Kasabay ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, may ilang ospital na rin ang sinusubukang isama sa kanilang serbisyong pangkalusugan ang mga mas makabago at mas sopistikadong paraan ng paggamot. Sa Manila Medical Center, hindi na lamang tradisyonal na instrumentong paraan ang gagamitin ng mga surgeon sa pagsasagawa ng operasyon. Sisimula na rin nila ang paggamit ng robotic surgery procedure. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tulong ng robotic surgery para sa mas precise at kalkuladong galaw, lalo na sa mga maliliit o masisikip na parte o bahagi ng katawan. Pero nilinaw naman ng mga doktor na surgeon pa rin ang kumokontrol sa system gamit ang robotic arms na may maliliit na surgical instrument at camera. Everybody is talking about it and everybody seems to realize there is precision in robotics. There is as well protection ng pasyente because it's going to be more cost efficient in the long run. At ang huli, it also protects the one operating the robot, the surgeon. Yung mga katulad kong medyo elderly na pag mag-opera kami nakatayo, even for 4-6 hours, ngayon nakaupo na kami. And you can rest while doing surgery. Kabilang sa mga procedure na maaaring gamitan nito ang general o abdominal surgery, gynecologic surgery at ilang urologic procedures. Gamit din ng naturang teknolohiya, posible na rin ang telesurgery o pag-opera kahit nasa ibang bansa o ibang isla ang surgeon. Bearing the internet connection, this platform will not operate with internet, so we can do it locally. We are doing the surgery within the same room. But however, if we do the surgery overseas,
we will have to make sure that there will be no lag time when we use internet. And we have to do several checking and making sure that our surgery will go well. Patients shouldn't worry much about this platform because that's why we call this platform EDI. EDI means efficient, dexterous, dedicated, innovative, and intelligent, and empathic. It means despite all the state-of-the-art technology that we are using to do the surgery, there's still a human touch and it is operated by a human. Bagamat artificial intelligence ang intervention, naniniwala ang pamunuan ng ospital na hindi maaaring tuluyang palitan ng robot o AI ang mga healthcare workers. This is just an instrument on how we can deliver the services. Surgeon pa din ang mag-opera. Gagamit ka lang ng more precise instrumentation. Everybody is still involved. Just so happen that we're going to use technology for the patient and for the service. Sasailalim pa rin sa pagsasanay sa robotic surgery ang mga doktor pero mas magiging madali na umanong makaka-adapt ang mga surgeon dahil sa nakasanayang laparoscopic surgery. Matapos isailalim sa ilang pagsusuri at standardization, target ng Manila Med na simula ng robotic surgery sa darating na Setyembre. Samantala, kaninang umaga binuksan na rin ng ospital ang bagong emergency room na layong mapabilis at mapaayos ang pagtugon sa mga pasyenteng kailangan ng agarang atensyong medikal. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isipin niyo po ito. Binuksan mo ang Facebook, walang lumabas. Pag tingin mo sa Instagram, wala rin. Tumingin ka sa TikTok, wala na rin napapanood. At pagbukas mo ng YouTube, wala na rin nakikita. At ito, hindi lang basta simpleng outage na mga ilang oras babalik na. Ano kaya mangyayari kung tuluyan nang mawawala ang mga social media? Sa unang araw, marahil ang unang mararamdaman natin ay pangungulila at pagkabagot. Sanay kasi tayo na kapag may ilang minuto tayong bakante, automatic nating kinukuha ang cellphone. Pero habang tumatagal, may isa pang bagay na mawawala. Ang online validation. Wala ng likes, wala ng shares, wala ng views, wala ng notification na nagsasabing may nakapansin sa'yo. At dito magiging interesting dahil mapipilitan tayong itanong, kung walang makakakita sa ginawa ko, gagawin ko pa rin ba ito? Kung walang makakapag-like sa picture mo, kukuha ka pa rin ba ng litrato? Kung walang makakapag-comment sa achievement mo, ipagmamalaki mo pa rin ba ito? Pero hindi naman puro masama ang mawawala. Baka bumalik ang ilang bagay na unti-unti nating nakalimutan. Mas mahabang usapan, hindi yung comment, hindi yung react, kundi totoong conversation. Baka mas madalas tayong tumawag, bumisita, magkita at makinig ng hindi iniisip kung ano ang susunod nating ipopost. Pero may malaking problema rin, kabuhayan. Maraming negosyo ngayon ang umaasa sa social media para mag-advertise, magbenta, makahanap ng customers at makapag-ugnayan sa market. At hindi lang malalaking kumpanya, pati online sellers, small businesses, freelancers, content creators, at mga taong ang trabaho mismo ay nakasalalay sa digital platforms. Kaya kung biglang mawala ang social media, hindi lang likes ang mawawala. Isang malaking bahagi ng digital economy ang kailangang mag-adjust. At baka yun ang pinakamahalagang realization. Hindi naman talaga social media ang problema. Ang tanong ay kung gaano kalaki ang bahagi nito sa buhay natin. Kung wala ang likes, may halaga pa rin ba ang ginagawa natin? Kung walang followers, may mga taong tatawagan pa rin ba natin? At kung wala ng algorithm na magsasabi kung ano ang dapat nating makita, alam pa ba natin kung ano ang gusto nating malaman? Siguro hindi natin kailangang hintayin na mawala ang social media para malaman ang sagot. Subukan nating mabuhay kahit ilang oras, bawat araw na parang wala ito. Mag-usap, magbasa, magtrabaho, lumabas, at gumawa ng isang bagay na hindi kailangang i-post para maging mahalaga.
Kung tuluyan ng mawawala ang social media, ano ang mamimiss mo? Yung mga taong kausap mo, yung entertainment, o yung validation na nakukuha mo online? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat at shout out kina Ryan Cunanan Makapagal, Jojo Pangaldin Padao, Janet Ramboyong, JF Kingwa, Macol Carl Martillo, Monchito Matias. At nais ko rin mag-shout out dun sa ilan sa ating mga masugid na manunood. Happy viewing po kay Kathleen Zel Hernandez, Sir Val Landaya, Nim Abejero at Jenny Rose Kadimas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 12:13 na nagsasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at safe weekend sa lahat.